Heavenly Father, we continue to honor you, to glorify your name, O God. We bless your name, Father God. Thank you so much, Lord, sa inyo pong presensya, sa inyo pong pagsama, Lord, muli sa pagkakataong ito, Panginoon. At naniniwala po kami, dakilang Diyos sa mong banal, kayo po ang tunay na maha-highlight. Kayo po ang tunay na mapaparangalan, mag-glorify sa pagkakataong ito, Panginoon. Patuloy po, O God, by the power of your divine words, O God, sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu, ay patuloy kayong gagalaw at kikilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Father God. We believe, Father God, the spirit of highly favor, the spirit of understanding, ay patuloy na dadaloy, O God, sa oras na ito. Salamat po, Lord. Naniniwala kami pa, O God, Lord, na kayo ang patuloy pong magpapala, magpapalakas sa buhay ng bawat isa. Pagkatapos po, Lord, ng pangangaral ng inyong lingkod, ang inyong pagpapala at kapangyarihan ay dadaloy at mararanasan ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin. We back to you all honor, all glory, all praises in Jesus' mighty name. Everybody says, Amen and Amen. Praise God. Ako nga po pala si Pastor Ron Yepes, Senior Pastor po ng Jesus Christ, the Freedom and Highly Favored Church. Tayo po ay taga Baliwag City, Bulacan, at ang ating pong simbahang pinaglilingkuran na matagpuan po sa San Ildefonso, Bulacan. At salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay niloob ng Diyos sa maging tagapagsalita at ginamit po si Pastor Miguel. Salamat, Pastor Miguel, sa iyong invitation para po tayo maging guest speaker dito. At bago po ako magturo, nais ko po na po sa inyo ipakilala po ang aking pong pinakamagandang babaeng nakilala ko po sa balat ng lupa. Ang aking pong kaisa isang asawa, si Sister Angie Yepes. Tayo ka? Yan. At ang akin naman pong youngest daughter, si Eunice Yepes. Tayo ka, anak. Yan, praise God. Tatlo po yung anak ko po, yung akin pong, isa lang po yung aking anak na lalaki, panganay. Siya po yung lead guitarist sa church. At yung pong aking pangalawa, may asawa na po, may anak na po, ay siya naman po yung nag-o-organ. Ito pong aking bunso ay siya naman po yung nagda-drums sa church. At sila po ay mga group, mga cell group leader din. At sa kabila po nung ito po aking bunso ay graduating po ngayon na business ad. Sa kabila po na nag-aaral pero sabay po naglilingkod sa Diyos. Kaya yung aking po mga anak ay talagang lumaki po sa ministry at nakamulatan po na naglilingkod ang kanilang tatay sapagkat talagang sila po din ay sumusunod sa yapak ng kanila pong tatay na lingkod ng Diyos. Kaya po, kasama po ang aking asawa, sila naman po ay isa po sa song leader ng church. Kaya po, kami pong buong pamilya ay talagang sabay-sabay, buong buo na naglilingkod po sa Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Napakalaki pong katuwaan sa isang lingkod ng Diyos. So, makita mo yung mga anak mo every Sunday na lahat sila po ay nakasampa sa pulpit. Lahat sila ay nagpapagamit sa Panginoon kahit mga abala at merong mga sarili-sariling karir. Pero priority po nila ang maglingkod sa Diyos. Yun po yung ating pong naituro po sa kanila. Mula sa kanila pong maliliit pa lang hanggang sa paglaki ay yun po yung aking pong nailagay at prinsipyo sa kanila po talaga pong dapat anuman ang ating pinagkakabalahan, anuman ang ating maging karir sa buhay, dapat ang priority natin ay paglingkuran ng buong katapatan ang Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Nakita ko maraming kabataan dito. Kaya mga kabataan, magpatuloy kayo maglingkod sa Diyos. Sapagkat naniniwala ako na talagang ang mataas na pabor ay mararanasan nating lahat. Okay? At bago po ako magturo, nais ko muna pong i-promote. Pwede bang ilagay natin sa una? Andiyan ba sa una yung aking yung ako po ay, tayo po ay merong YouTube channel at ito po yung makatutulong po sa inyo, yung po ating YouTube channel. Ayan po, isearch nyo lang po sa YouTube yung Ron Yepes
meron na po tayo naka-upload dyan na more than 300 messages. More on, yung pong ating mga message po dyan ay more on motivational, inspirational, encouragement, yung pong mga message dyan. Kaya, yan po'y makatutulong sa inyo po sapagkat kapag kayo po'y pagkagaling sa trabaho, bago po matulog sa gabi o sa hapon, pwede nyo pong bisitahin ang ating pong channel sa YouTube. Yan po ay nasa 2 years and a half pa lang po yung ating YouTube channel. At salamat sa Diyos, meron na po tayong almost 52,000 subscribers. Kaya salamat sa Panginoon at yung po ating mga subscribers na mula po sa iba't ibang bansa ay isa-isa ko pong binabasa yung pong kanilang mga comment at ako po ay nagagalak sapagkat talagang ito po ay nakapagbibigay po ng pagpapala sa kanila. Kaya po, kayo po na aking po mga kapatid, alam ko po na kayo din po ay patuloy na napapagod, nadi-discourage minsan sa buhay. Yung pong ating pong channel po ay makatutulong po yan sa inyo kapag kayo po ay walang ginagawa at tapos na po ang mga trabaho, tapos na ang ministry, yan po ay additional na makapagbibigay po sa atin ng spiritual growth sa ating pong pananampalataya. Makatutulong po yan sa mga turo po ng inyong pastor ay makasusupport po yan para tayo po ay patuloy pong ma-inspired, patuloy pong magpatuloy sa paglilingkod ng buong katapatan sa Panginoon. Thank you very much. Okay? Sige po, tuloy na po tayo. And then, yung inyo pong team, sa inyo pong anniversary po ngayon ay A Decade of His Unending Grace. Napakaganda po ng inyong team. Talagang sa loob ng 10 taon ay parang sinasabi ninyo na talagang hindi kayo iniwan, hindi kayo pinabayaan at naranasan ninyo ang hindi matapos-tapos na kagandahang loob at biyaya ng Diyos sa buhay ninyo sa simbahang ito. Tama po ba yung mga kapatid? Kaya yan po yung ating pong pag-aaralan po at ating pong patuloy po na kakatasin mula po sa salita ng Diyos. Alam niyo po, yung pong word na grace ay napakalalim po kasi niyan eh. Sobra pong lalim kapag po yan ay pinag-aralan. Yung pong word na grace. Yung biyaya, kagandahang loob ng Diyos. Pero pasisimplihin ko po sa isang simpleng paliwanag lang. Ito pong aking introduction sa inyo. Para makita po natin ano ba talaga yung ibig sabihin ng grace, yung biyaya o kagandahang loob ng Diyos. Pasisimplihin po natin para lubusan po nating maunawaan. Merong pong mag-ama. At ito pong tatay na ito ay merong pong anak na 7 taong gulang na lalaki. Habang siya po ay naglilinis ng kanyang brand new na sasakyan, nakalalabas lang po mula kasa. Ito po ay pinag-ipunan niya ng mahabang panahon at talagang para lang po niya maipundar ang isang napakaganda at latest model na brand new sasakyan. Branded. Manual. At habang nililinis niya po yung kanyang sasakyan ay kasama niya po yung kanyang anak na 7 taong gulang. At habang abala po siya sa paglilinis ng kanyang sasakyan na brand new, ay hindi po niya namalayang sumakay po sa loob yung kanyang anak na 7 taong gulang. At yung kanyang anak na lalaki na 7 taong gulang ay nakialam po doon sa kambyo po ng sasakyan. Natanggal po yung handbrake at naitulak po yung kambyo papunta po sa neutral. At yung pong kanilang garahe ay medyo po nakaislan. Kaya sabay atras po yung sasakyang brand new at tuloy-tuloy na ito po ay umatras, tumakbo dahil na wala po yung handbrake at yung pong kambyo dahil po sa pinakialaman po ng bata. Ito po ay tuloy-tuloy na umatras at tinumbok po yung katapat na gate, wasak po yung gate, nadamay pa po yung sasakyan nakaparada ron, at wasak din po yung brand yung sasakyan. Kung kayo po ang tatay, ano po ang pwede nyo pong magawa sa pagkakataong ito? Kung kayo po yung tatay ng batang ito, ano po ang pwedeng lumabas sa bibig nyo sa pagkakataong ito? Pero dito po sa ating kwento,
Gusto ko pong i-highlight sa inyo ang unang-unang naging concern nung tatay ay hindi po yung kanyang sasakyang brand new na matagal niyang panahong pinag-ipunan. Hindi po yung gate na nasira doon sa kapitbahay at nasira ang sasakyan. Ang unang-una niya pong concern na kinuha sa loob ng sasakyan ay yung kanyang anak na 7 taon na sobra niyang niyakap ng mahigpit at ipinadama ang pagmamahal na wala pong kahalo na galit at pagpapadama sa batang ito para sermonan. Bagkus yung batang ito ay muli niyang isinakay sa sasakyan at dinala po sa isang fast food para pakainin ng paborito niyang spaghetti at hamburger. Doon po sa simpleng kwentong iyon, makikita po natin yung kakaibang pagmamahal, pagpapadama, pangunawa ng tatay sa kanyang anak. Kahit nagkasala, kahit nagkamali, kahit makulit, pero hindi niya ipinadama ang kanyang galit, ang kanyang pagpapadama na hindi siya komportable sa nagawa ng bata. Bagkus, ang kanyang ipinadama ay pangunawa at pagmamahal. Bagkus, dinala pa niya ito sa isang lugar na kung saan para patuloy na tanggalin ang nerbiyos, kaba ng bata sa kanyang pagkakamali. The same with our God. Ganyan po kabuti ang Diyos nating nakilala. Unending grace of God. Kahit minsan nagkakamali ka, kahit minsan nagkukulang ka, kahit minsan may nagagawa tayong hindi maganda, pero hindi ipinapadama ng Diyos sa bawat isang nagpapatuloy na sumusunod sa Kanya ang Kanyang galit, ang Kanyang hatol, bagkus. Patuloy niyang ipinapadama ang walang katapusang biyaya at kagandahang loob ng Diyos. Yan po ang isang simple na meaning ng grace of God. Ganun po kabuti ang Diyos natin. Ganun po kadakila ang Diyos natin. Ganun po kakaiba ang Diyos natin. Kaya napakapalad po ng bawat isa po sa atin na tunay na kumilala, tunay pong tumanggap, tunay pong tumalikod sa kasalanan at nagpapatuloy na sumunod ng buong katapatan sa ating Panginoon sapagkat higit sa lahat, qualified tayo na makaranas ng unending grace of God. Tayo po ang qualified. Kaya kung bakit po ngayon tayo narito, kung bakit po ngayon tayo ay nagse-celebrate, kung bakit po ngayon tayo ay narito sama-sama nagpupuri at sumasamba, dahil naranasan po natin or na-experience po natin personal ang walang katapusang kagandahang loob ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Praise God. Ganon kabuti ang Panginoon sa buhay nating lahat. A decade of God's unending grace reminds us that every step, every victory, and even every tear was carried by His faithfulness. 10 years is not just a number, it is a testimony that God sustained us, provided for us, protected us, and transformed us through His boundless grace. Ang 10 taon na nakalipas na tayo'y nakapagpatuloy. Ito po ay tunay na buhay na pautuo dahil sa patuloy na pagsama, pag-iingat at katapatan ng Diyos. Kaya po tayo patuloy na nakapagpapatuloy at naririto. Dahil sa walang katapusang kagandahang loob ng Diyos. Psalm 100 verse 5, ito po yung main text na inyo pong text sa anniversary. For the Lord is good and His love endures forever.
His faithfulness continues through all generations. Makikita po natin ang Panginoon ay napakabuti. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. At ang kanyang katapatan sa lahat ng saling lahi. But, gusto ko lang pong bigyan diin sa lahat ng saling lahi na patuloy pong tapat na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po lahat ng tao ay makaka-experience ng tinatawag na unending grace of God. Yun lang pong mga lahi, yun lang pong mga tao na umilala at tumanggap, tumalikod sa kasalanan, at nagpapatuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos ang makakaranas na walang katapusang biyaya at kagandahang loob ng Diyos. Yun po ang malinaw. Hindi po natin po pwedeng samantalahin ang grace of God. Opo, ang Diyos po ay napakaganda ang kanyang kalooban. Ang Diyos po ay napakamapagpatawad. Ang Diyos po ay punong-puno po ng biyaya at habag. Pero wag pong darating sa buhay ng bawat isa po sa atin na atin pong sasamantalahin ang biyaya ng Diyos. Sapagkat ang tunay pong makakaranas niyan lang yan ay ang mga taong tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung mamaya po ay kaklaruhin po natin yan sa mga huling pag-aaral po natin. Okay, number 1. His grace sustain us. Yung kanya pong biyaya ang nakapagpapanatili po sa atin. Kaya wala po tayong po pwedeng ipagmalaki. Wala po tayong po pwedeng ipagmapuri sa harap ng Diyos. Kung bakit po tayo nakapagpapatuloy, kung bakit po tayo nananatili, kung bakit po tayo narito pa rin, hindi natin po pwedeng sabihin dahil sa ating sariling lakas. Hindi natin po pwedeng dahil sa ating sariling diskarte. By grace of God. Kaya po nasusustain tayo, nananatili tayo, nakapagpapatuloy tayo. Yung po ay dahil lang po sa kagandahang loob ng Diyos. Dahil lang po sa biyaya ng Diyos. Kaya po tayo patuloy na nananatili, naririto, nakatayo, nagpapatuloy. Dahil po sa unending grace of God. May mga pagkakataon na maaaring dumating sa point ng buhay ninyo na parang gusto niya na pong mag-quit. Parang gusto niya na pong tumalikod. Parang nanghihinawa na po kayo. Parang nagsasawa na po kayo. Parang napapagod na po kayo. But praise God. Dahil po sa biyaya ng Diyos. Dahil po sa unending grace ng Panginoon. Kaya po natin na-overcome yung mga bagay na po pwede makapagpatigil po sa atin. Yung mga bagay na po pwede po makapagpahinto sa atin. Bisan parang gusto na po nating sumuko sa mga panahon na para po bang wala na po tayong nakikita na liwanag. Puro dilim ang ating kinakaharap. Puro dilim ang ating pong nararanasan, nakikita. Parang wala na po tayong nakikita na isang magandang pag-asa sa ating pong pagpapatuloy. But thank God, dahil sa biyaya ng Diyos, dahil patuloy po tayo nagpupumilit, patuloy po tayong sumusunod, patuloy po tayo nananatili dahil sa biyaya ng Diyos, ang lahat ng iyon ay na-overcome po natin. Iyon po ang tinatawag na grace of God. Dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya tayo po, narito, nananatili, nakapagpapatuloy. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. My grace is sufficient for you. For my strength is made perfect in weakness. Makikita po din sinasabi po ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9.
Sabi ng Diyos sa kanyang salita, sapat ang aking biyaya para sa iyo. Sapagkat kung kailan ka mahina, sabi ng Lord, kung kailan ka mahina, yung kapangyarihan ko, yung aking kapangyarihan ay nahahayag sa iyo. Siya po yung patuloy po na nagpapanatili po sa atin. Minsan po hinang-hina tayo. Minsan po lupay-pay tayo. Pero kung kailan po tayo mahina, dahil nagpapatuloy po tayo, nagpupumilit po tayo, yung biyaya, yung grace ng Panginoon, kung kailan tayo mahina, kung kailan po tayo gusto na pong sumuko, pero doon nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Ito po ang kaibahan ng ating Panginoon na pinaglilingkuran. Ito po ang kaibahan ng ating Panginoon na nakilala, tinanggap at ginoglorify. At ibinabalik natin ang papuri, parangal sa Kanya. Sapagkat kapag dumating sa point ng buhay natin na parang tayo nanghihina na, nanlulupay-pay na, pero sinasabi ng Panginoon, kung kailan ka nanghihina, saka mo mararanasan ang aking kapangyarihan. Church, once na tayo po'y dumating sa point ng buhay natin, hindi po maiiwasan na maaaring gusto mo nang magtanong, maaaring marami ka ng question sa iyong buhay, bakit baliktad ang inaasahan ko? Kung kailan ako nagko-commit, kung kailan ako naglilingkod, kung kailan ako nagsiserve, kung kailan ako nagiging faithful sa iyo. Pero baliktad yung nararanasan ko. Pero sabi ng Lord, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Lalong nahahayag ang biyaya at kagandahang loob ng Diyos sa bawat pagkakataon na nanghihina ka, nanlulupay-pay ka, pero patuloy kang humahakbang papunta, papalapit sa kalooban ng Diyos. Gusto ko lang pong i-testimony sa inyo. Ako po ay dating businessman sa Baliwag. Malaki po yung aking pong negosyo. Alam po yan ni Pastor Miguel. Dumating po sa point ng aking negosyo po ay napakarami ko pong tauhan. Napakarami ko pong humahango sa akin ng aking pong mga produkto. Wala pong hinto ang paggawa po ng tinapay sa aking bakery. May panggabi, may pang-araw. Tuloy-tuloy po yun. Walang lubay. Pero dumating po sa point ng buhay ko, way back 2017, ako po'y sumurrender sa Lord. Ginibap ko po yung aking negosyo. At nag-full time bilang isang pastor. Nasanay po ako na umaga pa lang ay meron na pong binibilang na pera. Hanggang bago magtanghali, hanggang bago po maghapon. Maghapon po yon ay tuloy-tuloy po nagre-remit ng pera po sa akin. Sapagkat napakarami pong kumukuha po ng tinapay at i-deliver po sa iba't ibang lugar. Pero nung ako po ay mag-full time, alam niyo po ba na naranasan po namin mag-asawa way back 2017, wala po nakakaalam sa church. Hindi po kami makapagpainit ng tubig dahil walang gasol. At bumili lang po kami ng kape na nung araw ay meron tig 2 pisong nakasasay na stick na kape. Pero hindi mo mapainit yung tubig dahil walang gasol. Naranasan ko po yun na kayo naglilingkod sa Diyos. Naranasan ko po na naputulan kami ng kuryente sa bahay. Nakuha po ang kontador. Ako po ay naka-full time na po nun. Kaya po takbo kami ng church, doon po kami natulog. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo kanina na parang baliktad yung nangyayari. Nung hindi pa ako nagpo-full time na maglingkod sa Diyos,
sagana po ako sa maraming bagay. Ang sasakyan ko po ay 5, 3 4 wheels, 2 motor na may sidecar. Pero nung maglingkod po ako sa Diyos, ni bulok na bisikleta ay wala. Sa panahon po na aking pagpo-full time, yung pong aking panganay na anak ay nagkasakit. Sumabay pa po yung aking pangalawang anak. Ito po yung experience ko, personal experience ko, na sa panahon na ako po ay mag-decide na mag-full-time pastor, dito ko po naranasan ang mga karanasan na hindi ko po makakalimutan. Yung kaisa-isa ko po sasakyan na ginagamit, ito po ay ibinenta ko. Isang sasakyan na lang po ginagamit ko, ibinenta ko, at akin po itinanim doon po sa pinapagawang church, na hindi ko naman po church. Inoperin ko po ang pinagbilhan. Kaya nga po nung time na yon, di bisikletang bulok, wala ako. Ito yung karanasan ko po sa paglilingkod na hindi ko po makakalimutan. Dumating po sa point na may mga member ako na galing po sa ibang church. 11 families. Pero iniwan lang ako, pinagkaisahan. Sabay-sabay po yun. Financial problem, church problem, emotional, physical. Sabay-sabay po yun. But, praise God. Napatunayan ko po yung 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Kung kailan ka mahina, kung kailan kami matinding pinagdadaanan, kung kailan kami matinding pagsubok sa buhay, kung kailan ka parang pinagtatawanan, kinukutya, dahil ikaw ay nagpapatuloy na naglilingkod sa akin, saka mahahayag ang aking kapangyarihan sa iyo. Because it is an unending grace of God. Biyaya po yun. Kung bakit tayo nakapagpapatuloy. Kung bakit natin na-overcome ang mga negative emotion. Kung bakit natin na-overcome ang mga sakit, kirot, pighati na ating pinagdadaanan dahil sa mga gawa ng mga taong nakasama natin. Kung bakit natin na-overcome ang mga masakit na sinasabi ng mga tao na hindi naman tayo kasi nauunawaan. Ginadjudge tayo, kinukondem tayo. Biyaya yun ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Diyos, kung kailan ka may problema, kung kailan ka may pagsubok, kung kailan ka nanghihina, sapat ang aking kapangyarihan dadaloy sa buhay mo basta't magpatuloy ka lang ng buong katapatang sumusunod sa akin. It is an ending grace of God. Kapatid, ito po ang ibig sabihin ng unending grace of God. Patuloy po na mararanasan po natin yung tinatawag na His grace sustain us. Sapagkat ang Diyos ang patuloy na gagawa at kikilos sa buhay mo, sa buhay ko. Huwag ka lang hahakbang papalayo sa Diyos. Huwag ka lang hahakbang papatalikod sa Panginoon. Kahit ano ang nagaganap at nangyayari sa buhay mo, magpatuloy ka lang humakbang kahit unti-unti, little by little, basta't importante, papasulong yan, papalapit, pasunod sa Panginoon. Pero ang biyaya ng Diyos, hindi po pwedeng hindi mo maranasan sa buhay mo. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung kayo po ay nakatagpos ng isang dekada, papasok kayo sa ikalawang dekada, lalo't higit, walang hihinto, walang titigil. Lahat tayo ay magpapatuloy na tapat na susunod at maglilingkod sa Panginoon. Ako po, in my personal experience sa aking pong paglilingkod sa Diyos, mahirap po yung naranasan ko. Ang dami ko pong hinarap. Ang dami ko pong mga liabilities. Lahat po yun hinarap ko.
Lahat po yun, hindi ko tinakbuhan. Sa panahon na ako po'y naka-full time. Hinarap ko po lahat yon. Sapagkat that time ay, ang puhunan ko po lagi lang ay cheque. Sinetsekehan ko po lahat ng produkto ko. Na kung i-deliveran po ako isang truck, sama-sama na po lahat yung harina, yung asukal, yung margarine, isang truck po yun. Tsetsekehan ko lang po yun. Bibiyak-biyakin ko lang po yun. Na minsan nagkakahalaga po halos ang 700,000, kalahating milyon. Kaya sa kabila po nung naranasan ko po na yon, mas pinili ko pa po na mag full time at maglingkod sa Diyos. Pero wala po akong tinalikuran. Lahat po yun ay hinarap ko. Dahil sa biyaya ng Diyos. Alam niyo po ba, maraming po sa akin nawala na mga bagay na panlabas. Nung ako po ay magpasya na bitawan ang aking negosyo. Pero alam niyo po, yung mga bagay na panloob, napakarami po ang idinagdag sa akin. Kapayapaan, kagalakan, kapanatagan, kasiyahan, mula po ako ay mag full time na maglingkod at tumugon sa panawagan ng Diyos. Hindi po lahat tayo ay tinatawag na pastor. Ang tawagin po bilang pastor, yan po ay highest calling. Pero, kapatid, kung ikaw ay nagtatrabaho, nagninegosyo, abala ka sa maraming bagay, tinatawag ka sa isang ministry, pahalagahan mo yan. Dahil yan ang pinakamasarap na maranasan na kahit ikaw ay abala, kahit ikaw ay busy sa paghahanap buhay, sa iyong career or whatever, ang maging priority mo ay yung ministeryong ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Ako po, di ko po pinangarap na magpastor. Ang pangarap ko po'y maging mayaman, maging successful businessman. Kaya doon po ako nag-focus. Pero hindi ko po alam. Naranasan ko po na habang naranasan ko pong umasenso, umunlad sa aking negosyo. Pero nung ako po'y makakilala, ako po'y nangangaral na po ng salita ng Diyos. Nagba-Bible study, hindi pa po ako nagpapastor. Pero kakaiba po yung nararanasan ko. Kakaiba po yung mga revelasyon ng Diyos sa akin. Kapag nagbabasa po ako ng Bible hanggang umaga, no, ako po'y bago-bago pa lang, kakaiba po yung revelasyon na ipinapahayag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ngayon ko naunawaan, meron pala akong calling sa Panginoon as a pastor. Kaya ang tagal ko pong nakipag-bargaining sa Panginoon. Ayaw ko pong bitawan yung negosyo ko. Gusto ko po naglilingkod ako, pero ayoko pong bitawan. Pero habang hindi ko po binibitawan yung negosyo ko, lalo po ako nakakaranas sa mga negatibong karanasan. Kaya way back 2017, biniting ko po yung mga anak ko, yung aking asawa. Kinausap ko po silang lahat doon po sa sala po ng aming bahay. Sabi ko sa kanila, magpo-full time na ako sa paglilingkod sa Panginoon. Tahimik silang lahat. Maaaring nagulantang sila, nabigla sila, sapagkat maaaring iniisip nila paano yung pag-aaral ng mga bata, paano yung aming kakainin. Pero napatunayan ko, tapat ang Diyos sa bawat isang tapat na sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Doon ko po lubos na napatunayan ang tinatawag na unending grace of God. Nang ako po ay sumuko at sumurrender at sumunod sa panawagan ng Diyos. Di ko po makakalimutan yon. Siya po ang patuloy po nagpapadala ng mga tao na ginagamit niya para patuloy na isustain ang aming pangangailangan. Kaya ako po'y namamangha, nagugulat. Kaya po yung ministeryo po natin sa lugar ng Bulacan ay patuloy pong nasusustain ang mga pangangailangan, even po ang ating ministeryo, sapagkat meron tayong Diyos kung kailan tayo mahina, kung kailan tayo hindi maganda ang sitwasyon.
yung kapangyarihan niya ay patuloy na dadaloy ipaparanas sa buhay nating lahat. I challenge to all of you, my beloved brothers and sisters, in Christ Christian Church, sa lugar na ito, magpatuloy lang po kayong maging tapat sapagkat walang hanggan ang biyaya na ipaparanas ng Diyos sa ating lahat. Hallelujah! Praise God! Second point, His grace provided for us. Kasama po talaga sa tinatawag na unending grace of God yung lahat ng pangangailangan natin, ang magpupuno, ang magdadagdag, ang magpo-provide, ang Diyos na pinaglilingkuran nating lahat. Hindi mo kailangang manghingi. Hindi mo kailangang magmalimos. Hindi mo kailangang magparinig. Hindi mo kailangang magmakaawa. Every time na tayo ay tiklop-tuhod, nadudulog sa Diyos nating pinaglilingkuran. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga ng Lord, hindi pa lumalabas sa inyong labi, alam na ng Panginoon ang laman ng ating puso. Hindi pa sumasagi sa ating isip, alam na ng Panginoon ang laman ng ating puso. Alam niyo po ba ang napakagandang plano ng Panginoon sa atin? Na matagpuan po, sinabi po niya sa 2 Corinthians chapter 2, verse 9, kung di ako nagkakamali, sabi ng Panginoon, hindi pa nakikita ng inyong mga mata, hindi pa sumasagi sa inyong mga isipan, hindi pa lumalabas sa inyong mga labi, ang mabubuting bagay na inihanda ng Panginoon sa inyo, sa bawat isang tapat na umiibig sa Kanya. It is an unending grace of God. Meron pong napakaganda laging plano ang Diyos. Ito po yung tinatawag na unending grace of God. Na hindi natatapos na biyaya at kagandahang loob ng Diyos. At sino po yung makakaranas nun? Yung pong mga tapat na nagmamahal, umiibig at sumusunod ng tapat sa Panginoon. Kapag tayo po'y tapat na sumunod, kapag tayo po'y tapat na naglingkod sa Panginoon, kapag tayo po'y buong pagpapakumbaba na sumunod sa kalooban ng Panginoon at ginawa natin yung mga bagay na hindi natin gusto, kundi kung ano yung kalooban ng Panginoon, may magandang planong nakalaan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At kung ano man yung ating mga pangangailangan, siya ang patuloy na magpo-provide sa lahat ng ating pangangailangan. Iyan ang tinatawag na hindi natatapos na biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, sayang ang pagkakataon na hindi natin gagamitin ang ating buhay. Sayang ang mga opportunity na hindi natin ginrab para patuloy na paglingkuran ng buong katapatan, buong kapakumbabaan ang ating Panginoon. Sapagkat siya ay may nakalaan na mga bagay na hindi pa raw natin nakikita ng ating mga mata, hindi pa sumasagi sa ating isipan, hindi pa lumalabas sa ating mga bibig, yung mga inihanda niya, mga biyaya sa buhay ng bawat isang tunay na nagmamahal, naglilingkod ng tapat sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya paano tayong titigil? Paano tayong susuko? Paano tayong magkukwit? Paano tayong hihinto kung ganito kaganda ang nakaprepare sa ating lahat? Sa bawat isang nagpapatuloy ng tapat na sumusunod sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Philippians chapter 4 verse 19.
And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ang Diyos ang magpupuno. Ang Diyos ang magpuprovide sa lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ng masaganang biyaya, kabutihang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, ang Lord po ay sobra ko pong tested sa bagay na ito. Every time na ako po'y may pangangailangan sa aking personal na buhay, sa ministeryo, sa church, very timing lagi ang Panginoon. Na siya lagi ang nagpo-provide. Meron siyang mga ginagamit. Ganun po kabuti ang Diyos sa bawat isang patuloy na tapat na nagpapatuloy, na sumusunod, naglilingkod ng tapat ng buong kapakumbabaan sa kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, ipoprovide ng Lord lahat ng ating kailangan. Ang sinabi po, kailangan lang, hindi po luho. Kapag kailangan mo talaga, ang Diyos laging on time. Siya ang magpo-provide. Kapag kailangan mo ang isang bagay, ang Diyos ay patuloy na gagalaw sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Sapagkat walang katapusan ang biyaya ng Diyos na mararanasan natin. Praise God. Hallelujah. Third point, His grace gave us eternal encouragement and hope. Yung kaniyang biyaya ay ibibigay po sa atin ang walang hanggang pagbibigay ng kalakasan. Kaya po, sa panahon na tayo nanghihina, nanlulupaypay, nadidiscourage, pero huwag kang give up, huwag kang susuko. Naalala ko po, sabi ng Panginoon doon sa aklat ng Isaiah, dumaan ka man sa apoy, di ka masusunog. Dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod. Hindi ka kayang ibuwal ng kahit anong uri ng mabibigat na pagsubok, sapagkat akong Diyos ang kasama mo. Kaya, napakapalad po ng bawat isa po sa atin, sapagkat meron po tayong Diyos na nangako na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Hebrew chapter 13 verse 5. Napakapalad po natin. Ang masakit lang po, tayo po yung bumitiw. Tayo po yung tumalikod. Pero habang hindi tayo bumibitiw sa kamay ng Diyos, habang hindi tayo tumatalikod sa landas patungo sa kalooban ng Panginoon, mararanasan po natin ang walang hanggang pagbibigay ng kalakasan at pag-asa na pangako ng ating Panginoon. Palalakasin tayo. I-renew yung ating lakas. Ano po ang sabi ng Diyos sa kanyang salita? Isaiah chapter 40 verse 31. Mapalad ang mga nagtitiwala sa Diyos, sapagkat sila ay magpaparang tulad ng lakas ng pakpak ng agila. Sila ay lilipad ng lilipad pero hindi mapapagod. Tatakbo ng tatakbo pero hindi mapapagal. Sapagkat ito ang bunga ng bawat isang nagpapatuloy na nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ka mapapagod, hindi ka mapapagal. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ibibigay sa atin ang walang hanggang pagbibigay ng kalakasan at pag-asa. Kaya makapagpapatuloy po tayo. Tayo po ay tuloy-tuloy, natatakbo, lalakad, susunod, maglilingkod sa Panginoon dahil po
Wala pong puwang sa atin ang salitang pagtalikod, ang salitang pagkukwit, sapagkat lagi pong nandiyan ang walang hanggang biyaya ng Diyos na ipaparanas sa ating lahat. 2 Thessalonians chapter 2 verse 16, aluin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umiibig sa atin at sa Kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Makikita po natin kung sino ang nagbibigay na hindi nagbabagong lakas ng loob. Makikita po natin kung sino po ang nagbibigay na wala pong hinto na encouragement, walang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya o kagandahang loob. Kaya tayo po'y makapagpapatuloy. Tayo po ay hindi mapapagal. Tayo po ay hindi po hihinto. Kahit ano po yung ating nakikita, kahit ano po yung ating naririnig, kahit ano po yung personal po nating nararanasan, pero tayo po'y makapagpapatuloy sapagkat sa tinatawag na unending grace of God na ipaparanas, ipapadama sa bawat isang tunay na magpapatuloy sa Panginoon ng buong katapatan. Punta na po ako sa huling bahagi ng mensahe po sa hapong ito. Who can experience the unending grace of God? Sino-sino nga ba ang pwedeng makaranas o makakaranas na tinatawag na unending grace of God? Taas nga po ang kamay ng lahat ng nais na makaranas ng unending grace of God. Wala pong hindi gustong maranasan po ang unending grace of God. Lahat po tayo. Nais po natin itong ma-experience. Pero tinan niyo po, hindi po lahat ng tao ay po pwedeng makaranas sa tinatawag na unending grace of God. Sino lang po? Tingnan niyo po yung sinasabi po ng Lord sa Matthew 11:28-30. Personal po itong panawagan ng Panginoong Jesus. Matthew 11 verse 28-30. Jesus said, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." 29. "Take my yoke upon you and learn for me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Last verse. "For my yoke is easy and my burden is light." Tingnan niyo po mga kapatid. Sino lang po ang pwede makaranas ng tunay na kapahingahan? Lahat na magpapasya, nalalapit, susunod sa Panginoon. Yung tunay na magdi-decide, na mag-i-step forward with humble heart, with faithful obedience to the Lord. Ang pangako ng Panginoon, and I give you rest. Kapatid, minsan napapagal ka. Minsan pagod na pagod ka na. Minsan hindi mo maintindihan ang iyong sarili. May hinahanap ka na hindi mo matagpuan. Meron kang gustong maranasan na tunay na satisfaction sa buhay mo. Pero bakit hindi mo maranasan? Tunay na makakaranas lang ng tinatawag na kapahingahan
kapahingahan na mula sa ating Panginoon ang patuloy na lumalapit sa ating Panginoon ng buong kapakumbabaan at buong katapatan. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo na hindi lahat ay po pwede makaranas na tinatawag na unending grace of God. Sabi ng Panginoon, "Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul." Pasanin mo ang aking pamatok at mag-aral ka sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong ka ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Yung pamatok po na ipapapasan sa atin ng Panginoon, sabi ng Lord, magaan dalhin. Pero yung pamatok mula po sa mundo, mula po sa problema ng mundo, mula po sa problemang ginawa natin, na hindi natin kasama ang Panginoon, na hindi ang Panginoon nagbigay sa atin, napakabigat. Pero yung mga pamatok na mula sa Lord, napakagaan dalhin. And then after that, kapag patuloy tayong nagpakalalim, patuloy tayong sumunod sa kalooban niya, patuloy tayong lumapit sa Kanya, patuloy tayong naglingkod ng buong katapatan, ang pangako niya, kapahingahan sa ating isip, sa ating kaluluwa, sa ating buong pagkatao. Ito yung tunay na satisfaction na hinahanap ng minsan ng tao na hindi matagpuan sa ibabaw ng mundo. Pero, nasa ating Panginoong Hesukristo lang pala. Church, ito po yung isang iiwanan ko po sa inyo bago po ako umalis sa lugar na ito. Magpatuloy po kayong humakbang, papalapit at pagsunod ng tapat sa Panginoon. Kahit little by little, day after day, ang importante, humahakbang kayo papalapit sa pagsunod ng tapat sa Panginoon. Huwag niyo pong hahayaan sa buhay ninyo na ang inyong hakbang ay pakanan at pakaliwa or patalikod. Sapagkat ang sinabi ng Panginoon, "Come to me and I give you rest." Alam niyo po ba yung kapahingahan na mula sa Lord? Yan po yung biyaya na mula sa Panginoon. Maraming tao pagod na, pagal na. May pera, may karir, may magandang bahay, may magandang sasakyan, may magagarang mga gamit. Pero alam niyo po, pagod na siya. Kaya kinikitil niya ang buhay niya. Tinatapos niya yung buhay niya. Sapagkat ang akala niya, yun ang sagot sa kapaguran kanyang nararanasan. Pero sa ating pong mga tinawag ng Panginoon, napakapalad natin. Merong pong nag-o-offer ng tunay na kapahingahan, tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kapatid, kahit maraming hadlang, kahit maraming pumipigil sa iyo, kahit mabigat ang sitwasyon, kahit may pinagdadaanan ka, maraming challenges, maraming trials, pero ang importante, tumugon ka sa panawagan ng Panginoon. Come to me. Come to me. Si Peter,
sa 12 alagad na nakasakay sa bangka. Siya lang yung bukod tangi na nagkaroon ng matibay na pananampalataya na kaya niyang makalapit sa Panginoon na nakalutang sa ibabaw ng tubig. Sabi ni Peter, Panginoon, pupuntahan kita dyan. Sabi ng Panginoon, halika, come to me. Ang Panginoon lagi ang maririnig mong salita sa Kanya, come to me. Kahit alam niyang imposible na si Peter ay makalapit sa Kanya, pero kapag nakita ng Panginoon na ikaw ay merong matibay na pananampalataya, yung biyaya ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, hindi po pwedeng hindi dumaloy sa buhay mo. Kaya nung marinig ni Peter yung sinabi ng Panginoon, come to me. Pagdakay humakbang si Peter mula sa bangka, pagtapak sa tubig, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig, papalapit sa Panginoon. Pero nakalulungkot, nakalakad na siya. Naranasan na niya yung biyaya, yung kapangyarihan, yung himala ng Panginoon. Pero ang malungkot na ibaling niya yung kanyang mata, yung kanyang isip, yung kanyang damdamin. Saan? Sa malakas na unos, sa malakas na alon. Anong kasunod nun? Natakot siya. Right on the spot, lumubog siya. Ano po ang lesson doon? Kapatid, kahit ano ang pinagdadaanan mo sa buhay, manatili kang magtiwala at manampalataya sa pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. Nothing is impossible with our God. Kahit napaka-imposible. Ako po napaka-imposible na halos 80% ng mga liabilities ko nung ako po'y sumurrender sa Lord. Napaka-imposible po yun. Nabayaran ko po unti-unti yung mga utang ko. Kung kailan po ako nag-full time, hindi na po nagnegosyo, 80% ng aking mga liabilities ay nabayaran ko dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi ako nanghingi sa mga kapatid. Hindi ako namalimos. Namangha ako kung saan galing yung mga biyayang iyon. Sapagkat iyon ang bunga ng tapat na paghakbang at pagsunod sa kalooban ng Lord. Kapatid, kayang biyakin ng Diyos ang karagatan sa harap mo para makapunta ka sa kabilang ibayo. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Jeremiah 32 verse 27, the Almighty God, He said, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Sa iyo, sa akin, sa ating lahat, maraming bagay na mahirap. Pero ang Diyos ang may sabi, Jeremiah 32 verse 27, walang bagay na mahirap sa akin. Kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, may pagsubok ka man, may pangangailangan ka man, manampalataya ka. Hakbangan mo. Hakbangan mo ng tapat na pagsunod. Hakbangan mo ng tapat na paglilingkod. Hakbangan mo ng tapat at buong pagpapakumbaba na pagsunod sa Panginoon. Ang kasunod niyan, highly favored. An unending grace of God, sapagkat iyan ang pangako ng Diyos.
Dito na po ako magtatapos sa verse na ito. Ito po ay madalas niyong mapakinggan, pero ngayon po ay ito ang bibigyan diin ko sa inyo. Matthew 6 verse 33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Everybody stand up. Kapatid, ang Panginoon ay tapat at hindi nagsisinungaling. Kung ano yung sinabi niya, gagawin niya yun. Lahat ng bagay na kailangan mo at pangangailangan mo, tapat ang Diyos na nangako. Kanya po yun ipagkakaloob. Siya po ang may sabi, "All these things shall be added unto you." Ang sikreto lang, kung uunahin lagi natin, hanapin ang Kanyang kaharian at katuwiran, lahat ng bagay na kailangan mo, idaragdag sa iyo ng Panginoon. Ang maranasan na idagdag ang lahat ng bagay sa ating pangangailangan, ito ay tinatawag na biyaya ng Panginoon. At ang sikreto, meron tayong dapat maging first priority. Seek ye first His kingdom and His righteousness. Lagi natin pakanasain. Lagi natin i-first priority na maranasan natin nang naghahari sa ating mga buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At lagi nating maranasan ang katuwiran na mula sa Panginoon. Kapag tayo patuloy na sumusunod ng buong katapatan, hindi ka nadi-discourage, hindi ka na-out of line sa pagsunod mo sa Panginoon. Kapatid, yung pangako ng ating Panginoon, dadaloy at dadaloy sa buhay mo, kapatid. Everybody close your eyes and raise your hands. Kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Kung bakit ka ngayon nakatayo sa lugar na yan, dahil yan sa biyaya ng Panginoon. Dahil sa patuloy mong naranasan ang Kanyang hindi natatapos na kagandahang loob sa buhay mo. Kapatid, magpatuloy ka. Huwag kang hihinto. Huwag kang titigil. Ngayon, sa simbahang ito ay lalakad na sa ikalawang dekada. Kung papaano kayong sinamahan ng Diyos sa unang dekada, lalo't higit ang Kanyang biyaya ay mararanasan ng simbahang ito. Dadaloy ang biyaya, dadaloy ang pag-iingat, dadaloy ang kalakasan, dadaloy ang pagpapala sa lugar na ito, sa simbahang ito, sa bawat isa, sa bawat pamilya, sa bawat lingkod ng Diyos. I declare the unending grace of God ay patuloy na magpo-flow sa simbahang ito. Una sa Kanyang lingkod, sa Kanyang pamilya, sa bawat isang lingkod ng Diyos, sa bawat isang leaders, sa bawat isang kapatid, sa simbahang ito, in Christ Christian Church. Hallelujah!
hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Napakarami niyang magagandang plano na nakahanda na ipaparana sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin, kapatid, patuloy kang lumakad patungo sa kanyang kalooban ng buong pagtitiwala, buong katapatan, buong kapakumbabaan. At ang biyaya, kapangyarihan, himala, at mataas na pabor ay mararanasan mo, kapatid. I speak blessing upon blessing sa simbahang ito, Panginoon. Sa pangunguna po ni Pastor Miguel Giray at ng kanyang asawa at pamilya, sa kabuuan po ng kongregasyong ito, O God, Lord, ako'y nagdideklara, Panginoon, O God, Lord, ang nag-uumapaw na biyaya, pagsama at pagpapala at himala ay dadaloy sa simbahang ito, Father God. Puspusin niyo po sila, Panginoon Lord, ng inyong kapangyarihan. Puspusin niyo po, Lord, sila, O God, ng kapanatagan at kapayapaan at kaligayahan at kalakasan sa kanilang patuloy na paglilingkod at pagsunod sa inyong kalooban. In the name of Jesus Christ. At sa bawat babae at lalaki na ngayon po ay narito, I speak blessing upon blessing. I speak miracle upon miracles. I speak favor upon favor, O God, sa buhay ng bawat isang kapatid na ngayon po ay narito sa lugar na ito. Lord, salamat. Maraming salamat po, Lord, O God, sa inyong biyaya na hindi natatapos. Tuloy-tuloy na patuloy na nararanasan at ipaparanas niyo pa sa buhay ng bawat isang tapat na sumusunod sa inyong kalooban. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. We honor you. We glorify your name, O God. We bless your name, Father God. Hallelujah. We back to you all honor, all glory, all praises. In Jesus' mighty name. Everybody shout, Amen. Amen.